Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, ako po si Zara Bianca Saldua, First Lieutenant sa Philippine Army at isang beauty queen and professional host. Para lagi kang updated sa ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow po kayo sa ating Facebook page. Ito po ay ang AFP Radio DWDD sa Facebook at naka-tune in po kayo sa ating radio station. That's 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na ang inyong kawal tuwing Sabado 8 p.m. Naka-simulcast po ito sa ang inyong kawal. Ito po ay nasa Facebook at YouTube channels natin. Samahan ninyo kami, silipin natin ang mundo ng mga taong hindi hinahangad ang papuri, ngunit laging naroon sa oras ng banta ng kalikasan. Ito ang kwento ng kahandaan, kwento ng serbisyo, kwento ng Office of the Civil Defense. Lahat ng yan sa ang inyong kawal, alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. OFW1. Ang programang OFW ang number 1. OFW1. Talakayan natin ng jobs, unity, advocacy at nationalism. Samahan natin si Dr. Chio Mandap at Vince Manialac tuwing Sabado mula alas 4 ng hapon sa DWDD Armed Forces Radio. Sa OFW1, ikaw ang number 1. Sama-sama nating palakasin ang bayan sa Magandang umaga, Doc Chi. Magandang araw, Vince. Magandang araw mga kabayan. Sabado na naman at ito ang ating live na pag-broadcast mula sa ating studio sa Camp Aguinaldo sa programang OFW1 dito lamang sa DWDD 1134 kHz Armed Forces Radio. Vince? Ang OFW1 ay programa para sa inyong mga bagong bayani nating OFW. Talakayin natin dito ang inyong mga buhay, karanasan, tagumpay at maging ang inyong mga hinaing at laban sa ibayong dagat. Gawin po natin bagong Sabado habit ang pakikinig sa OFW1 tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama siyempre ang tinig ng kabataan katulad ng mga anak ng ating OFW. Yan, si Vince Manialac. Magandang araw sa iyo, Vince. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Magandang araw rin, Doc Chi. Dito sa OFW1, hindi lang natin binibigyan tinig ang mga sumbong at karaingan ng ating mga OFW at kanilang pamilya, kundi ibinabahagi rin natin ang kanilang mga inspirasyon at tagumpay dahil ang bawat kwento ng ating bagong bayani ay mahalaga. Tama ka dyan, Vince. Kasama rin natin tuwing Sabado ang ating mga volunteer overseas correspondent mula sa Qatar, si Joseph Rivera
At si Mar Velasco naman ay mula naman sa Saudi Arabia na siyang magbibigay ng mga kwento sa likod ng mga sumbong at reklamo ng ating mga OFW sa gitnang silangan. At syempre kasama rin natin ang ating mga volunteer OFW advocates na sina Ina Balse at si Mitch Disto mula sa Qatar at si Mitch naman ay narito sa Maynila. So patuloy po tayo sa ating sa inyong pakikinig at mamaya po ay pag-uusapan po natin ang isang nakakalungkot na balita. Isang istorya po ng ating OFW mula sa Saudi Arabia na nagpatiwalakal, nag-suicide. Kaya nga, ayan ay ikukwento sa atin ni Vince Manyalak bago natin kausapin ang ating kamag-anak po or boyfriend ng ating kababayan na ngayon ay ating ihihingi ng saklolo sa kinaukulan sa Department of Migrant Workers at ganoon na rin sa OWA. Vince, pakikwento naman sa atin ano ba yung nangyari sa ating kababayan dyan sa Saudi Arabia. Yes, Doc Chi. Actually, sa mga makikinig po ngayong araw, medyo sensitibo lang po ang ating istorya ngayong araw. Hustisya ang ipinapanawagan ng pamilya ng OFW na si Joy. Isa na namang kaanak ng isang overseas Filipino worker ang dumalog sa OFW1 upang humingi ng hustisya sa sinapit ng kanilang mahal sa buhay na si Joy, na umano'y nagpakamatay dahil sa matinding problema sa kanyang employer. Ayon sa kaanak, bago pa man mangyari ang insidente, nakapagsumbong na si Joy sa kanyang ahensya tungkol sa nararanasan niyang problema. Ngunit sa halip na aksyonan, tila binaliwala lamang ito ng kanyang agency. Noong May 10, 2025, habang nakikipag-video call si Joy sa kanyang nobyo, napansin nito na tila tulala at balisa na si Joy. Sa gitna ng pag-uusap, nakita ng nobyo na may hawak na wire si Joy at bigla na lamang itong tumalon. Walang nagawa ang kanyang nobyo kundi ang magmakaawa at manangis sa video call, habang si Joy ay unti-unting nawalan ng buhay sa harap ng kanyang mga mata. Ayon pa sa salaysay, nakita rin ng employer ang nangyari at agad na dinala si Joy sa ospital. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay idiniklarang dead on arrival. Labis ang hinagpis ng pamilya sa nangyaring insidente at lalo pang nadagdagan ang kanilang pagdurusa nang matuklasang inilibing na si Joy sa Saudi Arabia nang walang pahintulot ng kanyang pamilya. Noong May 10, lumapit na ang mga kaanak ni Joy sa OWA upang humingi ng tulong na maibalik sa Pilipinas ang kanyang mga labi. Ngunit sa kabila ng mga pag-apela, hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na aksyon mula sa ahensya. Nananawagan ngayon ang pamilya ni Joy sa Department of Migrant Workers, DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA na imbestigahan ang kapabayaan ng agency at panagutin ang mga ito sa hindi pag-aksyon sa reklamo ni Joy na posibleng naging dahilan ng kanyang pagkitil sa sariling buhay. Ayun po ang ating Nakakatakot, Vince, yung istorya na ito. No? Pero yung kahindik-hindik yan, yung talagang ramdam natin yung sakit na, imagine, ka-video call ng kanyang nobyo, si Joy, may hawak na lubid at nakita niya nung nagpatiwakal. yes, So para sa mga nakikinig, mga kababayan, medyo sensitibo po ito. Hindi po namin layon na kaya binobroadcast ito para gayahin ninyo o sundan ninyo na ganito pala ang tama, ganito mo. Hindi po. Ito po isang paalala. Isang paalala na merong paraan. Merong kayong dapat na gawin na pwede pang gawin na hindi kinakailangan nakitilin po ninyo ang inyong buhay sa anuman po ang iyong pagdaraanan, anuman po ang iyong kinalalagyan. Wag ganito mga kababayan. Wag niyo pong susundan at gagayahin. Dahil talagang hindi po ito sakit lamang ng damdamin ng nagpakamatay, kundi buong pamilya ang makakaramdam ng sakit lalo nito. Kaya nga ngayon kasama natin Vince ang boyfriend ni Joy para mapakinggan natin mula mismo sa kanya. At habang kanina binabasa mo yung report ay pinoward natin Vince,
kay Director Charles Tabo ng OFW Affairs ng Department of Migrant Workers at pati na rin kay Yusek Peli Bay ng Department of Migrant Workers upang mapakinggan nila ang buong kwento mula mismo sa boyfriend na si Christian Parel, na siya mismo yung nakamanood bago magpakamatay. Nakausap niya, ka-video call niya eh. Oo nga po. Ka-video call niya mismo eh. Tapos may tali na at kitang-kita niya na yung itsura ng kanyang nobya na sobrang parang atubili o balisa. At tapos biglang tumalon o ano. Pakinggan natin. Yes. Christian, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Sir Christian. Paki-unmute si Christian. Christian, pwedeng paki-unmute mo tsaka paki-open mo yung iyong miski walang video, okay lang. Yung audio lang mapakinggan natin si Christian. Christian, paki-unmute. Ayan, Christian. Magandang araw sa iyo, Christian. Medyo paki-unmute mo yung mikropono kasi hindi ka namin maririnig. Ayan, Christian, magandang araw sa iyo. Okay. Magandang araw, Sir Christian. Magandang araw. Unang-una, gusto namin ipaabot ang pakikiramay ng buong tropa ng OFW1 sa pagkamatay ng iyong nobya na si Joy. At gusto sana namin kanina na binasa ni Vince yung report kung paanong naganap yung pagpapatiwakal ng iyong nobya. Kaya gusto namin marinig ano ba yung iyong nasaksihan, ano ba yung nangyari nung pakikipag-usap, ano ba ang naging pangyayari. Pakikwento mo sa amin. Ano yan ang signal ko po? Sige, okay lang. Naririnig ka namin na, Christian. Christian? Hindi pa tayo nagsisimula. Umiiyak na si Christian no? Talagang sakit nito Hindi mo makita. Oo. Nawala si Christian, Christian, ayan. Pwedeng pakikwento. Pawala-wala yung signal ko po eh. Kaya, okay lang, sige, tuloy mo lang. Dikit yung microphone. Sige po. Sige, go ahead, Christian. Ayan po, okay po. Okay na, okay. Explain ko lang po. Christian, go ahead, sige, magsalita ka. Christian, go ahead. Christian, go ahead. Wi-Fi. Ang signal ko papatay mo. Nakalagay. Christian, go ahead. Naririnig namin yung mga naandyan So, sige lang, kwento mo sa amin yung pangyayari na yung nasaksihan bago... Wala po kasi signal ko. Sige lang, tuloy mo lang. Naririnig ka namin. Nang May 10 po, halos magkakabigyo call po kami ng anak niya. Ng anak niya po. Yung umaga, tanghali, hanggang pati gabi po. Ayun, nang sinabihan niya ako na magpahinga muna po ako ng tulog. Tapos tinawagan niya ako nang mag-aalas 4 na madaling araw kasi kumakain po siya. Yun. Tapos biniro ko po siya Biniro ko lang po na, sabi ko sa kanya, may iba ka palang account Naka-block kami ng mga anak mo. Doon po, tumawa lang po siya, tumawa lang. Tinawag ng amo na. Pagbalik po, doon na po siya umiiyak, nagwawala na po siya. Tapos hindi niya na po ako nakikilala. Kinuha niya lang po yung cellphone niya, nilapag niya doon sa gilid ng CR. Doon, umaktos na, kinuha niya po yung wire. Hindi niya na po ako naririnig. Kahit anong awat ko, kahit anong sabi ko po, hindi niya na po ako naririnig. Hindi niya na ako nakikilala. Bigla po, ayun nga po,
nag-ano po siya na tumalon siya, nakabigti siya, pero gumagalaw pa po siya eh. Dumating yung amo niya mga 1 minutes to 2 minutes, gumagalaw pa po siya. Ngayon, pinanood lang po siya ng amo niya. Hindi po siya tinulungan. Nagsisisigaw po ako minsan. Tigil ko na yun na natulungan siya na ano. Hindi po. Hindi siya tinulungan. Ang ginawa ng amo niya, pinabayaan lang po siya. At nang nakita niya na bukas yung cellphone ni Mary Jamie Peco po na magka-video call kami, agad niyang kinuha, pinatay niya po yung video call. Doon po, hindi ko na alam yung kasunod na nangyari. Buti po, na-screenshot ko muna po. Kasi na-shock po talaga ako sa pangyayari. Kinikilabutan ako sa tumayo yung balahibo ko, Bits. Parang imagine, so ibig sabihin, Christian, yung nobya mo ay nakausap mo bago siya tinawag ng employer niya at paglabas galing doon sa employer niya ay parang balisang-balisa na siya na parang hindi ka na niya napapakinggan at may hawak na kagad siyang wire na talagang pinakita niya sa iyo na hawak niya yung wire, magbibigti siya. Hindi po. Pumasok pa po siya ng CR. Ando doon po yung wire sa CR eh. So pumunta siya sa loob ng CR para kumuha ng wire. Opo. Tapos siya nagbigti. Doon mismo po sa may ano na sila. Pero hindi, nakita mo pa ba sa video nung tinatali niya yung wire sa leeg niya? Kita ko po. Inaawat ko siya kaso parang ano na po siya yung hindi niya na po ako naririnig. Hindi nakakilala. Wala na po eh. Talagang kahit ano siya sinasabi ko po siya. Nung bago siya pinatawag nung bago siya natawag o bago siya makausap, wala ba siyang naikukwento na kinasasama ng loob niya, siya ba yung namaltrato? Wala ba siyang naikwento bago yung pangyayari? Ang kinakwento niya lang po sa akin is yung dati kasi pinapauwi na namin yan eh. Kanya nag-chat ka sa anak niya na nahihirapan na siya, humingi sa amin sa tulong. Na nahirapan na siya doon at hindi na siya gano'ng pinapakain. Bago po mangyari ang mga yan, itong May lang din po, pilit na akong tinataboy. Pinapataboy niya na ako. Basta tinatanong ko bakit mo ako tinataboy. Ang sabi niya po sa akin, madumi na daw siyang babae. Layuan ko na daw siya, hindi na daw po siya nagbabagoy sa akin. Kaya sabi ko naman, ayoko, hindi ako aalis sa'yo. Noong na yan, na-i-inform niyo ba o naiparating ba sa kanyang recruitment agency yung pangyayari o yung mga sumbong niya bago pa siya nagpakamatay? May ano na po siya, noon po nagsabi sa isang kaibigan niya na base na nalaman ko lang din, noon pa humingi ng tulong sa agency, hindi po siya pinansin, hindi po siya inaksyonan. So, ganito Christian, habang ikaw ay nagkukwento kanina, ay pinoward natin kay Director Charles Tabo ng Department of Migrant Workers ang link para mapanood niya ang live na pagkukwento mo. At eto nga, nag-message ka agad siya sa atin at sa comment nitong ating live na programa at sinabi niya, sige, tulungan natin. At ngayon din, nag-message din siya sa aking messenger at hinihingi niya ang buong detalye ng iyong nobya upang magawa nilang paraan matulungan at kung kinakailangan marahil ipapatawag ang recruitment agency. Director Charles, ilang beses na itong nagsumbong sa recruitment agency pero hindi siya inasikaso, mukhang tila binaliwala at nagbingi-bingihan ang kanyang recruitment agency. Malaki ang magiging pananagutan nito, Napakalungkot. Actually, kanina, hindi ko alam, pero biglang nagtaasan yung aking balahibo pins Talagang, hindi ko alam. Talagang tumindig yung balahibo ko. Siguro talagang itong si Joy nagpaparamdam din sa atin. Ang bigat na kinikwento yung storya po. Kasi mental po, may effect na din po sa kanya mentally.
Doon mo, personal niyang dinadala. napanood yung pagbibigti. Hindi yan madaling tanggapin, ano? Yes. At hindi yan basta madaling alisin sa kanyang memorya yung ganyang pangyayari. At umaasa tayo, no, si Director Charles Christian, saan ka ba ngayon at yung anak ni Joy, saan ba kayo naninirahan ngayon? Yung anak niyo po nasa Davao, Tagum po. Ako po sa Olongapo City lang. Gusto po kumonek ng anak niya ngayon po. Ando doon po sa Ano pangalan niya, si Rene? Rena po. Ayan, papasok Rena Marie. si Rena. Paki-unmute mo, no? At napapakinggan tayo ngayon ni Director Charles Tabu. At actually, binigay natin yung link kay Charles Tabu, yung Zoom, no? Para personal niyang sabihin sa inyo na ang pagtulong na ibibigay at ipapaabot ng ating Department of Migrant Workers. Hindi ito pababayaan ng ating Department of Migrant Workers at kung kinakailangan na Vince na ipatawag ang ahensya, dapat mapatawag agad. So magandang araw sa iyo, Rena Marie Sampani. Magandang araw sa iyo. Good afternoon din po, sir. Una, nakikiramay kami sa pagkamatay ng iyong mahal na ina, no? Rena, bago yung pangyayari na pagkamatay ng iyong nanay, wala ba siyang naikwento o nabanggit sa iyo na kanyang kinasasadlakan? Wala naman po, sir. Yung mama ko po kasi pag nag-call po sa akin, masaya po siya lagi, sir. Di po siya nagsasabi ng mga problema niya dun sa labas. So, walang pahiwatig bago man lamang yung pangyayari? Rena? Wala bang pahiwatig man lang? May po siya, sir. Palagi lang po siya nagsasabi. Wala po, sir. Pero, sir, yung chat niya po kasi, sir, sabi niya na alagaan ko daw yung mga kapatid ko, wag ko daw pababayaan, sir. Yun lang naman po yung mga chat niya sa akin. Wala po siyang Wala siyang sinumbong na kung anong ginawa or kung may pagmamaltrato ang kanyang employer sa kanya? Wala po, sir. Okay. So ito, nag-message na naman Vince and Christian, nag-message si Director Charles Tabu ng Department of Migrant Workers, silang in charge sa OFW Affairs So pinabibigay niya sa inyo yung telephone number, personal na telephone number ni Director Charles Tabu. So mamaya ibibigay natin sa iyo at actually idinagdag natin inad natin si Director Charles Tabu sa group chat para personal ninyong makausap na si Director dahil talagang siya na mismo yung nagmamadali na ibigay kagad sa kanya yung buong detalye dahil gusto nang tumulong po kagad agad-agad. Kinakailangan matulungan kagad ang iyong nanay, no? At Director, ang isa pang concern ng pamilya ay ang balita nila ay agad-agad daw na ipinalibing nang wala man lamang pahintulot o hindi man lang hiningi ang pahintulot ng pamilya, basta na lamang pinalibing agad sa Saudi Arabia. Kaya kung po pwede, Director, magawan at makausap na kagad. Ito, nasa group chat na po, Director Charles Tabu, yung inad ka namin sa group chat at nandiyan na yung si Christian, pati na rin si Rena Marie, yung anak ng nagpatiwakal na OFW sa Saudi Arabia. So ngayon pa lamang, Director Charles, maraming salamat sa iyo at talagang saludo ako sa iyo. Ito, binigay ni Director Charles yung telephone number ni Charles, personal number niya para tawagan niyo po kagad. Rena, ibibigay ko sa iyo yung telephone number ni Director Charles. Tawagan mo kagad siya at mag-usap kagad kayo at upang sa ganun mabilis na ma-actionan. Kita niyo po mga kababayan, ang bilis ng pag-aksyon ng ating direktor ng ating Department of Migrant Workers, So patuloy lamang talaga na ang ating departamento
ay talagang nangangalaga at katuwang lagi ng ating mga OFW. So, Rena Marie, ipinoward ko sa messenger sa iyo yung telephone number ni Director Charles Tabo at immediately tawagan mo siya at ibigay mo ang buong detalye kay Director Charles. At kung kinakailangan at matulungan tayo, Director Charles, na mapauwi agad-agad yung bangkay ng iyong nanay, gagawin po yan ng ating Department of Migrant Workers. So maasa po tayo talaga dahil kanina pa nga si Director Charles talagang siya pa yung nag-ano talaga na send na kagad, tutulong po tayo, Dr. Chi. Yan ang ni Director Charles, kaya maraming salamat. Anyway, Rena Marie, meron ka bang gusto pa na idagdag na mensahe o gusto sabihin na habang naririto at nagpapakinggan tayo ng Department of Migrant Workers? Go ahead, Rena. Wala naman po, sir. Basta yung sa akin lang po, may uwi po yung mama ko, sir. Yung katawan niya po. Ayan, So, okay, kami po ay nakikiramay at taos puso ang aming pakikiramay at kami ay nalulungkot sa pangyayaring ito. Christian, meron ka pang gustong idagdag na mensahe? Ano lang po, sana po talaga may uwi na po yung ano niya. Kasi nakakaawa po. Yung sa nangyari sa kanya, inilibing ng walang alam yung pamilya. Kasi ang sabi sa akin po ng agency, ang inaano sa akin po ng agency kasi po, 2 weeks daw, pag wala daw po, may ano po kami, mga conversation kami. Pag 2 weeks, pag hindi na uwi yung bangkay ng May yung namatay siya ililibing na. Pero pinalabas po nila na isinabi sa pamilya na itong July lang na nilibing na ng June 24 daw po. Malayo po yung sinabi ng doon sa agency tsaka yung sinabi sa akin ng officer din ng agency kasi sa kanya nang galing na 2 weeks lang inilibing na yung ibig sabihin po sa akin. May pa lang nakaano na siya. Nakalibing na. Nakalibing na, hindi June 24. Kasi napapakinggan tayo ni Director Charles at ngayon nandun na nagko-communicate na rin. So pero baka may gusto kang sabihin kay Director Charles Tabo ng Department of Migrant Workers, sige, go ahead. Sana po Director na matulungan niyo po yung pamilya ng OFW na si Mary Jane Peco na may uwi at mabigyan ng station sa nangyari po sa mama ni Rena Marie. Kasi po maling-mali po yung ng agency kasi nakausap ko yung dalawang taga-agency at lalo na yung isang babae na si Nor. Ano pangalan ng recruitment agency? Topas Riyadh tsaka Yossi Promotion. Ang tumawag po sa akin yung Topas Riyadh. Ngayon ang sabi niya sa akin po, may conversation kami na nagsisinungaling daw yung amo kaya daw na ganun daw nangyari, nagsisinungaling daw na nabigla rin daw sila, bakit daw kaya daw nakapagsinungaling din daw po yung kasama niya na sinabi sa akin kasi dahil daw sinabi ng amo, ganun daw sabihin sa akin at sa pamilya. Kasi po sinabi sa akin ng taga-agency, di ba May 10 po siya namatay. May 10 siya. Ngayon, tinawagan niya ako ng May 15, 16, ganun. Ang sabi niya, nakakulong si Mary Jane Peco, pinakulong ng amo. At dinadalaw daw, sinisilip-silip naman daw nila sa police station at hindi lang daw po makausap ng matino. Tapos, umasa po kami na ganun nga kasi pinatay, hindi ko po alam kasunod din nangyari kasi pinatay ng amo niya yung video call namin Nag-declare sila ng namatay si Joy sa pamilya May 19, namatay daw ng May 10 2025. So anyway, Christian, ganito
mabilis naman ang pag-aksyon na gagawin ng Department of Migrant Workers at ito nga ay agad-agad na nakikipag-ugnayan na si Director Charles. Sila ang in charge ng OFW Affairs ng Department of Migrant Workers. At ngayon, mag-usap na kagad kayo sa telepono at hinihingi na niya yung buong detalye. At sisiguraduhin natin, tututukan natin ito, Director Charles, tutukan natin ito at siguraduhin natin na mananagot ang recruitment agency na ito sa pangyayaring ito na matagal nang nagsusumbong pero binaliwala ng recruitment agency na humantong tuloy sa pagpapatiwakal ng ating kawawang OFW na si Joy. So, Christian, maraming salamat sa bahagi ng kalagayan ng ating kababayan. Ay, sir, may ano lang din po. Ano lang din po ako. Sige, go ahead. Kasi po, ganito po nangyari. Nang una, ang dinidiin ng agency tsaka ng amo niya, ako yung may kasalanan kaya nagbigti. Nang umaano po ako, nangangatwiran ako tsaka may mga screenshot ako. Ngayon, itong nakaraang itong July kanilang, binago nila, may binago sila na kaya daw nagpakamatay. Nauna kasi ako talagang dinidiin nila. May binago po sila pinasa nila sa akin. Kaya, yung pinasa nilang picture, alam ko pa yun Alam ko yun dahil sinabi sa akin ni Mary Joy Meteco yun noon na ganun nga, yung agency tsaka siya na yung may conversation sila na pinasa ni Mary Joy sa problema niya. Yung pinasa nila ngayon na hindi nila na ako madiin-diin kasi kumano po ako nag-ano po ako, lumapit ako sa OWA tsaka sa ano. Kaya binago nila po yung anyway, Christian, yan naman ay lalabas naman sa magiging investigasyon pero ang pinaka-importante ngayon ay kung paanong matutulungan ang pamilya ni Rena Marie na mapauwi ang bangkay ng kanyang mama ng mabilisan. So, eto na nga at nag-reply na rin si Director Charles Tabo at sinabi niya at nangako, sinabi niya tututukan niya ang issue na ito ng pagpapakamatay ni Joyce. So, maraming salamat sa iyo, Rena at Christian. Rena, meron ka bang gustong idagdag pa? Rena? Sir? Meron ka pang gustong idagdag na mensahe habang nakikinig si Director Charles Tabo ng Department of Migrant Workers? Ano lang, sir, sana po mapabilis lang po yung at saka mapahukay po siya doon. So, Director, yun po. Hilingan lang talaga ng pamilya ni Joy mapauwi sa lalong madaling panahon na Director Charles yung bangkay. Okay. So maraming salamat Rena Marie at muli kami ay taos-pusong nakikiramay sa iyong buong pamilya at panalangin namin at tututukan din naman namin to ni Director Charles para sa mabilis na pagpapauwi ng bangkay ng iyong ina. Maraming salamat. Vince, nasan ka na, Vince? Iwan mo yata ako dito. Nadala na ako, Doc, ng talagang ang heavy nung storya. Pero Doc, para po sa lahat ng mga overseas Filipinos na nakikinig, kung meron po tayong pinagdadaanan mentally, bukas din po yung OFW1 natin. Meron po tayong mga volunteers doon na meron po kayong makakausap kung meron po kayong pinagdadaanan. Christian, paki-off mo na yung mic and Rena, pwede na kayo mag-out. Pwedeng mag-leave. Maraming salamat sa iyo, no? Maraming salamat din po. Maraming salamat sa yung video ni Vince sa atin. Maraming salamat. Okay, off niyo na. So tulad nga ng sinasabi ni Vince na para sa mga OFW na may katulad na pinagdaraanan na katulad ng kay Joy, hindi po kayo kinakailangang humantong na kitilin ang inyong sarili. Meron pong kinakailangang makausap lamang kayo muna. Kausapin niyo po muna yung pamilya at kung walang kayong makausap sa pamilya ninyo ang OFW1 ay handa pong makinig sa inyo. At kung meron din po kayong access po sa yung hotline ng OWA, meron po silang pwedeng maggabay po sa inyo. Huwag niyo pong kitilin ang inyong sarili.
Dahil tandaan po ninyo, meron po kayong mga pamilya na umaasa po na kayo ay uuwi ng buhay na buhay. Huwag po ninyong ilagay sa inyong kamay ang pagtapos ng inyong buhay. Ano po? So maraming salamat sa iyo. Vince, nasan ka na? Nawawala yung video mo. Okay, malungkot talaga ito. So ayan, sabi ni Director Charles Tabo, sige, need ko po kayong makausap ngayon din sana. Ayan, Director Rena, pakitawagan na si Director Charles Tabo agad-agad. Pinadala ko na yung telephone number kay Rena. So ngayon naman, nangingilabot yung ko talaga. Hindi, ewan ko kanina pa. Kanina pa nang tumatayo yung balahibo ko sa istoryang ito. Nakakalungkot. Pero habang nangyari si Director Charles Vince, samantalahin din natin na ipasok yung isa na naman panibagong kaso ng umano'y pagmamaltrato sa isang overseas Filipino worker na sinumbong sa atin ng mga nag-aalalang asawa. Dito, ipasok natin ang report na yan, video report ng ating overseas correspondent mula sa Saudi Arabia, si Mar Velasco. Director Tabo, pakinggan mo rin ng sumbong na ito. So, technical, pakipasok ang report ni Mars. Isang panibagong kaso na umano'y pagmamaltrato sa isang overseas Filipino worker or OFW ang isinumbong ng isang nag-aalalang asawa sa OFW 1. Dumulog si Erwin Maniquez mula sa San Antonio, San Pascual, Batangas upang humingi ng tulong para sa kanyang misis na si Mary Grace Maniquez, isang OFW na nandeploy sa Nijiran, Saudi Arabia sa ilalim ng Philippine Agency na Best Migrant Recruitment at Foreign Principal na Dora Alwalji Recruitment Office. Ayon kay Erwin, nagpaalam si Mary Grace sa kanyang among babae na hindi natatapusin ang 2 taong kontrata dahil dito nagalit umano ang amo at sinaktan si Mary Grace. Sa masaklap na karagdagan, sa pretang pinagbidyo si Mary Grace kung saan pinagsalita siya, tatapusin niya ang kontrata ayon kay Erwin ay ginawa sa ilalim ng pananakot. Bukod dito, kinuha rin umano ang kanyang naipong 120 Saudi Riyal or SR at patuloy na rin ang kanyang cellphone ay kinuha rin, dahilan upang maputol ang kanilang komunikasyon. Ang OFW1 ay nagpapasalamat sa mabilisang aksyon ng Overseas Worker Welfare Administration or OWA at sa Migrant Worker Office or MWO. Panawagan din ni Erwin sa kapwa OFW na nakakaranas ng kaparehong sitwasyon, huwag matakot, magsalita at lumapit sa makinaukulan para sa proteksyon at tulong. Ito ang inyong katropa, Mar Velasco para sa OFW1, correspondent sa DWDD, nag-uulat, Saudi Arabia. Ayan, maraming salamat sa iyo, Mar Velasco, ang ating napakasipag na correspondent, and at the same time, ang ating volunteer advocate na talagang halos hindi na ito natutulog, Vince, si Mar. Yes. Talagang nakikipagpuyatan para lang pakinggan ang hinaing ng mga OFW. As a matter of fact, ito, Vince, pinuntahan niya pa yan. Yes, yung OFW na yan sa bus station para lang bigyan niya ng pera pamasahe. Nag-update nga po sila noon na talagang very action man talaga si Kuya Mar. Oo, saludo ako sa iyo, Mara. Saludo ako sa iyo sa ginagawa mong paglilingkod para sa ating mga OFW. So, Director Charles, ipo-forward na rin namin ang kasong ito sa iyo, at sana mabigyan ng agaran na aksyon. Ibibigay namin yung buong detalye nito, Mar. Ipo-forward na natin kay Director Charles Tabo para sa mabilisan na aksyon. Alam mo pong itong si Charles Tabo kasi, OFW sa Saudi Arabia. Alam niya yan Alam niya yung pinagdadaanan ng mga OFW. Kaya nga tayo, nung inappoint niya ni Secretary Lutz Ople, talagang masaya tayo dahil kahilera namin, kumbaga kasabayan namin sa Saudi Arabia na bukod sa pagiging news correspondent ng TV Patrol at ng TFC, advocate din yan si Director, kaya alam niya yung mga gantong kaganapan. So, Vince? Doc, may report po ba si
Sir Joseph? Wala na, no? Wala nang report, naipasok na natin, ano? So, hindi rin nakapasok ngayon si si Joseph Rivera. Anyway, Director Charles, kung po pwede ka sanang makapag-online, na-forward ko sa yung Zoom. Baka po pwedeng mag-online ka muna sandali at nang mapakinggan ng pamilya ng OFW ang magiging aksyon ng ating ng Department of Migrant Workers sa ilalim ng inyong opisina sa kasama si Asek Benny diyan sa DMW. So, ayan, binigay ni Director Charles yung kanyang email address. Pero Director, baka free ka, makapag-online ka muna sa Zoom at sandali lamang. Anyway, batiin natin, Vince, shout out lang muna natin yung ating mga benamanong nakikinig talaga sa atin. Sila Ate Susan Barcelona Mendoza dyan sa Cabuyao. Ito talagang solid ito. Talagang, ito Vince, katulad din ni Mar. Ultimo yung paghahanap ng pambayad sa ospital para mailabas ang bangkay, ginagampanan niya yan. Oo, ganyan kasipag itong si Ate Susan. Talagang puso sa puso talaga ang kilos nito. Kasama rin natin yan si Mitch, si Ann. Ate Mitch. Si Ate Mitch. Si Ana Marie Dodos, ayan, hello po sabi niya. At yan si Charles, ang dami ng message dito at nakikinig. Vince, any update? Kamusta na ba ang yung paglalakbay doon sa South Korea? Ano po, nagbakasyon lang po ng onte. Na-miss ko nga kayo Doc Chi. Dahil alam ko, 2 beses po ako din naka-attend sa ating radio show. Kaya dapat nga, balagoong ka ngayon eh. Yes. Dapat dyan, ikaw lang mag-isa dapat ngayon para mapawian ka namin. Oo nga, Doc. Kayo naman susunod. Kayo naman ang makaka-relax. Oo nga. Sana nga magkaroon tayo ng ganyang pagkakataon. Anyway, tayo ay labis naman na nagpapasalamat. At least narito at nakauwi ka na. No? Yes. At lagi na kita makakasama ngayon. Ha? Dito ako dapat, Doc. Sa tabi. Mag-isa ako ngayon. Dito sa studio. Oo, sino kasama mo ngayon dyan sa si Micah? Yes, si Mika dito. Si Mika. Dapat pakita natin sa camera si Mika. Yeah. Alam mo, sinusundan namin yung mga ni Mika, yung mga exercises niya, yung mga niya. Yun pala, Doc, ang dapat para sa mga exercise para sa overseas Filipino kasi effect mentally nila yun, Ito pa. Marirelease nila yung mga stress nila through workout. Isama mo naman sa camera si Mika sandali. Mika, sandali lang. Sandali lang. Nahihiya Doc. Yan, sama mo lang. Yan. Sa camera. Ayan, Dahil, ayun niyo po mga kababayan, itong si Mika, ito po ang may bahay po ni Vince. At makikita niyo kung gaano kaganda po ang wife ni Vince, At sabay-sabay po natin siyang babatiin ng happy birthday. Yan. Wala tayong music, Birthday po nitong nakaraan lang, itong birthday ni Mika Happy birthday, Mika! Yan. Makita niyo kung gaano kaganda si Mika. Happy birthday, Mika! Ayan, magsalita ka naman, Mika. Oo. Marami bumabati sa'yo. Happy birthday. Maraming salamat sa pag-greet sa akin, Doc. Thank you. Wala pa akong boses, Doc, dahil namaos ako sa Korea. 2 linggo na. Pero fresh na fresh pa rin dahil galing sa bakasyon sa South Korea. Ay merong online si Director Charles kaya hindi makaka-join. Ay ito na si Director Charles. Director Charles, magandang araw sa iyo. Naku po. Maraming salamat sa Director Charles at sinamahan tayo. Oo, magandang hapon, Doc Chi. Sa mga nanonood, magandang hapon din po. Oo. Ay napakinggan ko yung napakinggan ko nga itong dalawang case na nilapit nyo ngayon tungkol doon kay Joy, gusto ko lang po sana silang makausap kaagad kahit ngayong weekend para wag na tayo hintay pa ng Lunes, baka may magawa na tayo ng mga bagay-bagay para sa lalo mabilis na na pagpapauwi.
Doc Chi, saan po siya saan po siya sa Middle East? Sa Saudi Arabia siya, Director. Ang nakita mo, napanood mo, di ba, na yung pagpapakamatay niya ay talagang live pa na napanood ng kanyang nobyo at ng kanyang employer eh. Oo. Oo nga. Sige, ganito, i-check. Nawala po. Nawala. Anyway, eto, Director, yung ibibigay ko sa iyo. May nilapito natin. Pero siguraduhin, mga hakbang para lalong mabilis na pagpapauwi sa kanyang labi. Siyempre may proseso yan, di ba? Kung tama ba ako, napakinggan ko kanina na nailibing na po siya doon sa Saudi, ano? Yun ang nabalitaan nila. I think May 15, sinabihan sila na after 2 weeks, ililibing na daw yun kung wala pa rin daw action. Pero ang balita nila, bago pa yung 2 weeks na yun, nailibing na, Direktor. Sige. Ay ating alamin po, i-konfirmado natin yung mga information na yan. And then kausapin ko na lang muna yung family at para makipag-coordinate tayo kung ano yung mga dapat nating hakbang na gawin at kung ano yung mga dapat nating kung baka sakaling mapapauwi pa natin ng labi. Pero alam kasi natin sa mga ganyan, medyo may konting kahirapan lang yan dahil nawala si Director Charles. Yung siya may kanyan. Pero hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Titinan pa rin natin kung may mga paraan pa, may mga hakbang. At kung hindi man, ay kung ano yung mga maitulong natin sa pamilya. Oo. At Director, sana, Director, wag nating kakaligtaan, Director, yung pananagutan ng recruitment agency. Hindi natin alam kung ito ba'y nag-update dyan sa Department of Migrant Workers at mukhang hindi ito nabalitaan yata ng Department of Migrant Workers pagpapakamatay na ito ng ating OFW. Oo. Ay makakaasa kayo, Doc, na tutugunan natin ito. Kung makakausap po kaagad ang pamilya ngayon, siguro may mga bagay na mahakbang na ating maumpisan na at makipag-coordinate din ako kaagad diyan sa kanilang sa PRA nila o yung ahensya nila para makausap din kaagad sa lalong madaling panahon. Pakibigay na lang yung number ko, Doc Chi, pakibigay na lang yung number ko doon sa family para kung paano ko sila makakausap. Yes, Director, naibigay na po natin kay Rema yung telephone number mo at ganyan din ibinigay ko na rin po yung telephone number din ng pamilya at na itong boyfriend na si Christian, ibinigay ko na rin po sa messenger mo. Director Charles, maraming salamat. Saludo ako. At kanina nga pinagyayabang natin na talagang ikaw madaling maunawaan ito dahil isa ka ring OFW mula sa Saudi Arabia. Oo, ramdam natin yan. Saludo kami. Maraming salamat sa iyo, Director Charles, ha? Maraming salamat po, Direk. Sige. Oo. Salamat din sa programa nyo at nakakatulong din kayo sa pagbibigay ng impormasyon sa amin at kami po ay nabibigyan din ng mga hakbang para kung ano yung dapat namin gawin sa mga nilalapit nyo ng mga kaso din po. Maraming salamat din po sa programa nyo. At magandang araw po sa atin. Din, Director Charles, ang OFW1 ay bukas sa Department of Migrant Workers kung kayo ay mayroong announcement o kung ano man ang inyong kung ano man ang maitutulong ng ating programa sa DWDD Armed Forces Radio ay nationwide tayong napapakinggan. Lahat ng kampo ng mga military ay napapakinggan tayo. Bukas po ang ating programa, Director Charles. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po, Doc Chi. Mabuhay po kayo. Thank you. Maraming salamat. Okay, isang oras na naman ang mabilis na lumipas, puno ng kwento, impormasyon at inspirasyon. Hatid ng ating mga bagong bayani sa programang OFW1. Kaya mga kawan, samahan niyo po muli kami sa susunod na Sabado, alas 4 ng hapon para sa mga makabuluhang talakayan na tunay na kapakinabang para sa ating mga OFW at kanilang pamilya. Okay, dahil sa OFW1, ikaw ang bida, ikaw ang number one. Maraming salamat, Director Charles. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang bilis ng aksyon sa OFW1. OFW1. Ang programang OFW ang number one. OFW1. Talakayan natin ang jobs, unity, advocacy at nationalism.
Samahan natin si Dr. Chio Mandap at Vince Manialac tuwing Sabado mula alas 4 ng hapon sa DWDD Armed Forces Radio. Sa OFW1, ikaw ang number 1. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.